At ang paksa po natin ngayon naway magbunga ito ng karagdagang kaalaman sa atin sa ating mga pagtitipon bilang mga kasama sa local churches o sa local church. Sapagkat ang isang Kristiyano ay inaasahan na kasama siya sa isang local church at dumadalo sa pagtitipon. Kasi makikita nyo talaga rito, inaayos ni Pablo yung may kaguluhang pagtitipon doon sa Korinto. Nais niya maging maayos yun. Kaya sa title natin na kaayusan sa pagsamba, ito may kaugnayan sa isip na may gulang Diyos na naluluwalhati kung may kaayusan sa pagsamba. No? Ngayon, ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ito na po mga kapatid ang ating pang number 28 na lesson sa ating ginagawang serye ng mga pag-aaral dito sa unang Korinto. At ngayon po matatapos ang Kapitulo 14. At kung loloobin ng Panginoon, next meeting ay doon na po tayo sa huling kapitulo. At napaka-exciting ng huling kapitulo sapagkat yun ay may kaugnayan sa future, sa pagkabuhay na maguli at sa paghukom at sa kawakasan ng daigdig. Maganda yun mga kapatid. Pero dito muna tayo. Tapusin muna natin ito para makumpleto natin. About the title, ika nga. Tungkol sa ating pamagat. Kaayusan sa pagsamba, isip na may gulang, Diyos na naluluwalhati. Kapag may kaayusan. Sa English nga ito, order in worship, kaayusan sa pagsamba. Maturity of mind, yan yung isip na may gulang. Glory to God, Diyos na naluluwalhati. Ang pamagat natin mga kapatid ay isang invitasyon yan sa churches na sumamba ng may spiritual na pagkahinog. Magsasamba tayo, dapat meron, pag nagtitipon ng church, dapat nararating natin yung spiritual maturity at meron tayong malasakit sa kapatiran. Ang pagsamba may kaayusan ay bunga yan ng isip na hinubog ng salita ng Diyos, hindi ng kalituan o pansariling damdamin o emosyon lamang. Kapag ang bawat bahagi ng pagsamba ay ginagawa nating may pagkaunawa o may unawa at ang layunin ay makapagpatibay sa isa't isa, ang Diyos ay naluluwalhati, nag-glorify ang Diyos at tumitibay ang bawat isa na kasama dun sa local church na yun na nagtitipon. Kaya mga kapatid, sa bawat pagtitipon ng ating kalipunan o church, nais ng Diyos na makita na meron tayong kaayusan talaga. Ayaw ng Diyos yung magulong pagtitipon. Nais niyang gamitin natin yung mga kaloob natin, mga special gifts o spiritual gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, di ba, gamitin natin yun para i-share, ibahagi sa ibang mga kapatid sa isa't isa para sa ikatitibay natin sa pananampalataya. At sa bahaging ito ng sulat ni Pablo, mga kapatid, tinuturoan niya tayo kung paano natin dapat isagawa yung ating mga pagtitipon o pagsamba. Kung paano natin isasagawa yun ng may understanding, na may unawa, pag-iisip, at may layuning spiritual, hindi para sa sariling karangalan. Gusto ni Apostol Pablo, sapagkat yun na nais ng Diyos, ginagawa natin pagtitipon para sa ikabubuti ng church at sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ating aralin, mga kapatid, ay mayroong 4 na bahagi. Natin sa 4 na bahagi. Yan po yung mga bahagi, babala tungkol sa ibang wika at puso ng tao, paggamit ng bawat kaloob para sa pagpapatibay, pamamahagi at kaayusan sa pagtitipon, at sa huli ay ang pagsunod sa prinsipyo ng kaayusan at kabanalan. Punta na tayo din sa unahan, mga kapatid. Dito makikita natin yung bilin na huwag mag-isip bata. Mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata. Sa kasamaan ay maging sanggol kayo, ngunit sa pag-iisip ay maging husto na sa gulang. O huwag daw mag-isip bata, sinasabihan yung mga taga-Korinto. Kasi may kaguluhan yung pagtitipon nila. Huwag daw sila mag-isip bata. Pagdating sa kasamaan, okay, maging sanggol kayo. Mas bata pa sa bata yan sanggol, di ba? Ngunit sa pag-iisip ay maging husto na sa gulang. So, tingnan natin mga kapatid, himahin natin ito. Mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata. Malinaw yung panawagan, di ba?
Huwag tayong, hindi pwedeng bata tayo sa mahabang panahon. Sabi nga dito sa unang Korinto, kung natatanda ninyo, yung sa paksa ng pag-ibig, may bahagi rito na nabanggit ni Pablo na sa 13:11, no? Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngunit ngayong ganap na aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. O tayo mga kapatid, lumaki na tayo, matagal na tayong, hindi tayo pwedeng di ba? Matagal na tayong Christian, o kaya maaaring bago ka, o maaaring bata ka pa ngayon, pero darating ang panahon. Kailangan abutin natin ang maturity. Hindi pwede tayo manatiling bata, di ba? So, yan mga kapatid, no? Huwag tayo manatiling bata. Ang Kristiyano, dapat handa siyang maturuan. Kasi pag isip bata ka, ayaw mo magpaturo. Ayaw mo magpawasto. Ayaw mo tumanggap na pagkakamali, ayaw mo pasakop sa kaayusan ng salita ng Diyos. So, huwag tayo mag-isip bata. Pero sa kasamaan daw, maging sanggol kayo. Pagdating sa kasamaan, pagdating sa kasalanan, okay lang, hindi ka lang bata, kundi mas bata pa sa bata. Talagang inosente, sanggol yan Iba yung bata, iba yung sanggol, ito, kanina, children, brethren, do not be children in understanding. However, in malice, be babes. Babes, sanggol talaga, mga kapatid. Baby. May mga bata ka, di ba? May mga bata, marunong na magsinungaling. Marunong na mandaya. Di ba? So ito, nilalagay nga ni Pablo, sanggol na. Ang pinag-uusapan dito. Yun ang gayahin natin pagdating sa kasalanan. Wala siya karanasan sa kasamaan, di ba, mga sanggol? Yung bata meron di ba? Walang kasanayan sa panlilinlang, hindi nanluloko yan. Sanggol. Walang gawin na kasalanan ng sanggol. Ang sanggol walang alam sa masama. Hindi marunong manakit. Hindi marunong magplano ng kasamaan laban sa kanyang kapwa. Hindi siya marunong mandaya. O yan, tularan natin. Pagdating sa kasamaan, tayo'y maging sanggol. Ano sabi rito? Ngunit sa pag-iisip, understanding, dapat mature tayo. Husto na sa gulang. Isip na may gulang. Diba? Matured ang ating mga pag-iisip. Yung salitang husto na ang gulang, nangangahulugan niya na marunong na tayo umunawa. Marunong na tayo magpasya ayon sa salita ng Diyos. Marunong magayos sa mga bagay na pag may magulo, maaayos natin. Yan ang panawagan ni Pablo, maturity sa isip. Hindi emosyon. Iniisip na iba, sa church, emotional lang. Hindi. Halos hindi nga mabanggit-banggit yung emosyon dito. Ang target ni Pablo dito, hindi yung emosyon. Understanding, mga kapatid. Ngayon, yung emosyon, hindi naman masama. Yung emosyon dahil lahat naman tayo may emosyon. Hindi naman masama na maging emotional tayo. Pero mga kapatid, hindi dyan ang sentro ng ating pagtitipon. Ang sentro ng pagtitipon natin, marating natin yung understanding, understanding with maturity. Diba? So, kaunawaan, hindi kaguluhan. Maturity sa isip, hindi emosyon. Edification, pagpapatibay. Edification, hindi exhibition. Nakita niyo, mga kapatid. No? Kaya sa pagsamba, sa pagtitipon, sa panalangin, sa pangangaral, hindi ang itatanong natin kung nakakaantig ba yan. Iba gusto nakakaantig Tanongin natin, nakapagpapatibay ba yan? Nauunawaan ba yan? Naintindihan ba yan? Naluluwalhati ba ang Diyos dyan? So yun po mga kapatid. Yung susunod na talata naman, mga kapatid, ay pinapakita ang isa pang punto na ang mga wika bilang tanda ng paghukom. Ito, kinukumpare ni Pablo yung speaking in tongues na doon nauhumaling yung mga taga-Korinto, di ba? Kung natatanda niyo. Yung talagang ang dami sa kanila nag-speaking in tongues, sabay-sabay, wala nakakaintindi. Yan, in-example ngayon ni Pablo. Yung wika, ito yung literal na wika talaga ng tao doon sa Old Testament. Yung wika, tanda yan ng paghuhukom, judgment. Tingnan nyo, paano natin nasabi? Si Pablo may sabi niyan Dito, basahin po natin itong talatang to. Sabi, sa kautusan, ibig sabihin sa Old Testament, ay nakasulat sa pamamagitan ng ibang mga wika,
Nakasulat, no? Sa pamamagitan ng ibang mga wika at sa pamamagitan ng mga labi ng mga banyaga ay magsasalita ako sa bayang ito. Ngayon may hindi sila makikinig sa akin, sabi ng Panginoon. So salita ng Diyos yan. Salita ng Panginoon yan. Sabi ng Panginoon yan. Sa pamamagitan ni Isaias. At yan, yung diwa niya, nakasulat dito sa Isaias 28:11 hanggang 13. Yan ang pinakasama rin yan. Sinamarize na ni Apostol Pablo. Alam niyo, sinalita yan ng Diyos sa pamamagitan nga ni Isaias nung malapit na bumagsak yung Northern Kingdom ng Israel. Yung Israel kasi mga kapatid, nahati yan sa dalawa. Isang North and South. Nahati yan pagkatapos nung mamatay na si Solomon. Nahati yung bansa. Yung North, yan yung Israel kung tawagin. At yung South, yan ang Judah. Nung panahon ni Kristo, yung North, naging Samaria yan. Tawag yan. Nabura yung bansang Israel. Pero ito, bago mabura yung bansang Israel, bago sila masakop ng mga taga-Assyria, sumakop dyan. Nagbabalaan Diyos sa kanila. Dahil sa kasaysayan, hindi sila nakikinig sa aral ng Diyos. Yung maliliwanag, malilinaw, na madaling maunawaan na mga babala ng Diyos, ayaw nila pakinggan. Kaya nagalit ang Diyos. Yan ang sinabi, no? Sa Israel, doon sa Northern Kingdom ng nahati bansa, sa Northern Israel. Yan ang sinabi ng Diyos. Sa pamamagitan ng ibang mga wika, yung ibang mga wika dyan, hindi speaking tongues yan. Talaga literal na ibang mga wika. Wika ng mga taga-Assyria yan. Wika ng bansang sasakop sa kanila. Yun daw, sa pamamagitan ng ibang wika, no? At sa pamamagitan ng mga labi ng mga banyaga, magsasalita ako sa bayang ito. Kung magkasano, ayaw nyo makinig sa akin sa plain language. O ibang wika gagamitin ko. At ang mangyayari sa inyo, kayo may hindi sila makikinig sa akin. Lalong hindi nyo pakikinggan yun, hindi nyo maintindihan. So nakita nyo, anong lumalabas dito? Ang wika lumalabas dito sa Old Testament. Yung pagkakasulat niya sa Isaias yan. Particular yung verse na yan. Ayan yan, judgment ng Diyos yan. Hindi pagpapala yan. No? Kaya sabi nga rito, tingnan. Ang punto rito, ang ibang wika para sa hindi sumasampalataya yan. Pero ang propesiya para sa mananampalataya. Noong last lesson, kino-compare ni Pablo yung speaking in tongues sa prophecy, di ba? Hanggang ngayon, pinapaliwanag pa rin niya yan. Tingnan niyo mga kapatid, no? Sa talatang 22. Kaya nga, sa conclusion ni Pablo, dahil sa pangyayari sa Israel at sa pangyayari sa Corinto, na marami sa kanila nauhumaling sa speaking in tongues, kahit hindi sila magkaintindihan, kahit mukhang magulo yung paligid. Sabi nito, kaya nga ang mga wika ay tanda. No? Hindi para sa mga sumasampalataya, kundi sa mga hindi mananampalataya. Subalit ang propesiya ay hindi sa mga hindi mananampalataya, kundi sa mga sumasampalataya. So nakita niyo mga kapatid, yung wika ay ibinigay bilang tanda para sa mga hindi mananampalataya. Isang paalala yan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero maaari rin pala maging hatol yan kapag hindi ito naunawaan. Yung speaking in tongues, bumalik si Pablo sa speaking in tongues. Nag-cite lang siya sa Old Testament. Nung pangyayari yun, nagalit ang Diyos sa Israel. Ibang wika gagamitin, yung pala sasakupin na pala sila. Kasi matitigas ang ulo nila. Yung madaling maunawaan ang salita ng Diyos, ayaw nila pakinggan. Yan nangyari. Inong na ni Pablo yan dito sa sa unang Korinto, sa mga taga-Korinto. Na yung mga wika na yan, para sa hindi mananampalataya yan. Parang pinapakita niya rito, mas importante, yung propesiya. Nagkaya din ng pinakita nung lesson natin nakaraan sa verse 1 hanggang 19, di ba? Dito rin sa same chapter 14. So yun ang context yan . Yung propesiya para sa mga sumasampalataya, bakit? Yun ang nakapagpapatibay. Nauunawaan kasi yun . Hindi katulad ng speaking in tongues, hindi maintindihan yan. So, hindi maunawaan yan, hindi nakapagpapatibay yung speaking in tongues. Hindi makatutulong. Samantala itong propesiya, nakatutulong yan para tumibay ang isang kapatid.
Hindi lang kapatid, kundi buong church. Sa madaling sabi, ang wika nga ay tanda, ngunit ang propesya ay para sa ikatitibay. Sa sumunod na talata, verse 23, sabi pa rito, tungkol to sa pagsamba na may pagkaunawa. Worship with understanding. Mahalaga yun eh. Hindi samba ka ng samba, iniisip mo, pagsamba yun, hindi mo naman nauunawaan. Ang mahalaga mga kapatid, nauunawaan po natin. Sabi nga rito sa verse 23, kaya't kung ang buong iglesia ay nagkakatipon, at ang lahat ay nagsasalita ng mga wika, at pumasok ang hindi naturuan, o hindi mga mananampalataya, hindi kaya nila sasabihin kayo yung mga nasisiraan ng isip? Nakita niyo mga kapatid, no? May pagsamba, pagtitipon. Lahat nagsasalita ng wika. O kaya kahit hindi lahat, maraming nagsasalita ng wika. Di ang gulo-gulo. Kaya pag may pumasok na outsider, bisita siguro, basta hindi mananampalataya, may pumasok sa ganung pagtitipon ng mga Kristiyano, isipin nila sasabihin pa nga nila, hindi kayo nasisiraan kaya ng isip to mga to. Parang nababaliwata to mga to. Ang gulo-gulo nila. Nakita niyo, no? So sa sumunod na talata pa. Subalit kung ang lahat ay nagpapahayag ng propesiya at pumasok ang isang hindi mananampalataya, ito naman, propesiya. Propesiya, naiintindihan yan, di ba? Propesiya, aral yan. Doktrina, aral, encouragement yan. Pag nagpopropesiya ang marami, o lahat nga nagpopropesiya, pumasok ngayon ang unbeliever, o yung mga hindi naturuan, siya ay hinatulan ng lahat. Siya ay pinananagot ng lahat. Ano ibig sabihin yan? Ano yan yung pag nakadinig ka ng salita ng Diyos, ito yung mga nakukonvict. Yung talagang kinukurot, tinatamaan. Kasi naintindihan nila Kapag ang salita ng Diyos ay ipinahayag na malinaw at naunawaan, yung hindi mananampalataya ay napakalaking posibilidad na nahaharap siya sa parang inuusig siya ng kanyang konsensya. At nagkakaroon siya ng isipan na meron siyang pananagutan sa harap ng Diyos. Kaya magiging resulta nito, ano ang resulta? Katulad din ang naging resulta niya sa buhay ng marami sa atin. Nung makarinig tayo ng salita ng Diyos, natauhan tayo. Sabi nito, makatapos na mabunyag ang mga lihim ng kanyang puso, ang taong yun, yung hindi mananampalataya, na nakadinig ng mga propesya, ang taong yun ay yuyukod at kanyang sasambahin ng Diyos at ipahahayag tunay na kasama ninyo ang Diyos. O di, ano lumalabas niya, mga kapatid? Magbabalik loob siya sa Diyos. Magiging mananampalataya rin siya. Kasi naiintindihan yung mensahe. Hindi katulad ng pagpumasok siya na ang gulo-gulo, iisipin niya, nasisiraan nata ng ba ito mga to? Di ba? So, yan mga kapatid. Yan, tatlong talatang yan. Sa aplikasyon natin, kaya apply natin. Yung tungkol sa pagsamba na may pagkaunawa. Kasi pag puro pagsasalita ng wika, anong klaseng pagsabayan? Hindi tayo nagkakaintindihan. Mas maganda yung propesya na lang, kakaintindihan tayo. So, ang layunin ng pagsamba, mga kapatid, layunin ng pangangaral ay hindi pagpapakita ng something na kakaiba o mga espiritual na karanasan. Hindi yun ang pagsamba. Ang pagsamba ay yung malinaw na pagpapahayag ng salita ng Diyos na humahantong sa pagsisisi, pagpapakumbaba, at pagkilala ng tao sa tunay na kalagayan niya sa harap ng Diyos. Di, may pakinabang, di ba? Kung kapatid pa nakapakinig nun ng propesya, tumitibay siya lalo sa pananampalataya kasi nakakaintindihan kayo. So yan yung babala tungkol sa ibang wika at puso ng tao. Sumunod na bahagi, mga kapatid, na isang talata lang, yung paggamit ng bawat kaloob para sa pagpapatibay. Tingnan niyo, mga kapatid. Ano kung gayon, mga kapatid, kapag kayo'y nagkakatipon, pag nagkakatipon daw, bawat isa ay may isang awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa pagpapatibay. So dito nakita natin, mga kapatid, pag nagtitipon ng church sa mga mananampalataya, bawat kaloob at bahagi ng pagsamba
May awit, aral, pahayag, wika, pagpapaliwanag. So, okay lang kung may speaking in tongues. Kaya may mga regulasyon dyan. Mababasa pa natin detalye niyan mamaya. Pero may mga kaloob tayo, may mga blessings. Dapat gamitin yan sa pagpapatibay sa kabubuti ng katawan ni Kristo. Yung church. Hindi para sa sariling kapakanan yan. At hindi rin pwedeng gamitin yan na may kaguluhan. Di ba ba? Kaya nga sabi, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay para sa ikatitibay. Kaya sa ating pagsamba, bawat kaloob, talento, bahagi ng ministeryo, dapat gamitin natin yan para sa ikabubuti ng lahat. Magaling ka tumugtog, magaling ka umawit. Dapat nabibless ang tao. Natututo ang tao sa awit mo. Yung awit parang pangangaral din yan. Ngayon, kung yung awit mo, pantasya. May mga gospel song na pantasya. Hindi mo maunawaan kung biblical pa o love story. No? Lalo na yung mga banyagang awitin na marami na nauuso. Alam niyo mga kapatid, ako, dami ko nang narinig ng gospel song na parang baga, wala naman ako mapulot na aral niyan. Parang lutang yung composer. Maganda lang ang tugtugan. Huwag ganun. Puro emotional lang Dapat may understanding tayo sapagkat yan ang sa ikatitibay. Kung may kaloob tayo, ano mang kaloob, na example ko lang music ministry. Ano mang kaloob na meron tayo, magkamit yan para sa ikatitibay. Huwag mong sarilinin niya, kapatid. Kailangan ibahagi mo yan para tayo ay tumibay sa isa't isa sa ating pananampalataya. So yan, pagkamit ng bawat kaloob para sa pagpapatibay. Sumunod na bahagi ay yung pamamahagi at kaayusan sa pagtitipon. Ito yung ilang mga kaayusan na dapat sundin sa sitwasyon ng mga taga-Korinto, lalo na, Mga tuntunin sa kaayusan, verse 27 hanggang 33. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, pag may naging speaking in tongues daw, dapat ay 2 o hanggang 3. Ibig sabihin, 3 lang. Depende lahat kayo. Hanggang 3 lamang. At sunod-sunod. Ang bawat isa, ibig sabihin, sunod-sunod, parang 1 at a time yan. Sunod-sunod, di ba? Isa-isa lang. Huwag sabay-sabay. At may isang magpaliwanag. O dapat merong isang magpapaliwanag. Kasi wala nga nakakaintindi yan. Wika Yung speaking in tongues, walang nakakaintindi. So, malinaw ang regulasyon. Na yan, nasusuway ng mga ibang churches ngayon. Yung mahilig yung mga nahuhumaling sa speaking in tongues, tapos sasabihin nila, kapag hindi ka nakapag-speaking in tongues, kulang yung pananampalataya. Para bagal lahat sa lahat ibibigayan. Hindi lahat pare-pareho ng kaloob. Iba-iba nga kaloob sabi nga ni Pablo, di ba, nakita naman natin may kanya-kanyang kaloob tayo. Maaaring hindi tayo pinagkalooban ng speaking in tongues. Okay lang. Kung pinagkalooban tayo, dapat isa-isa lang. At hanggang 3 lang. Sa Corinto, sabay-sabay sila Kaya sabi ni Pablo, pag may pumasok niya, isipin ng mga nasisiraan kayo ng isip. Diba? So, dapat meron din tagapagpaliwanag. Subalit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanya sarili sa Diyos. O sarilinin mo na lang yan. Tumahimik ka. Walang tagapagpaliwanag, nag-iingay ka lang Nagiging center of attraction ka lang. Ganun mangyayari practically. Yun ang nangyayari. Nagiging center of attraction lang yung ganun. Wala naman nakakaintindi siya Sabi ni Pablo, hindi naman bawal. Doon ka lang sa sarili. Punta ka dyan sa sulo. Ibulong mo na lang yan. So, ibig sabihin, nakokontrol, di ba? Sabi nila, hindi daw nakokontrol. Nakokontrol yan. Pinatatahimik nga ni Pablo. Sumunod na talata. Hayaan magsalita ang 2 o 3 sa mga propeta. Ito naman, tungkol sa propeta. So, kaya nga, pamamahagi at kaayusan sa pagtitipon. So, sinabi na yun tungkol sa wika. Sa mga propeta, ganun din. Hayaan magsalita ang 2 o 3 sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. So, yung iba, siyempre, nagsasalita iba ng prophecy, naiintindihan naman niya pabayaan daw yun. Tapos yung iba makinig. Unawain yung sinasabi. Ngayon, kung may ipahayag na anuman sa isang nakaupo, tumahimik muna ang nauna. O kung merong magpapaliwanag, merong sasabihin, tahimik muna yung una. Parang dito sinasabi na, isa-isa lang pagsasalita, huwag kayo sabay-sabay.
Yan. Ito pa, sa 31. Sapagkat kayong lahat ay isa-isa makapagpapahayag ng propesiya upang ang lahat ay matuto at ang lahat ay mapasigla. Yung propesiya para sa ikasisigla, siya nga, si Pablo nga, pinapahintulutan ng lahat. Lahat na may propesiya, sige. Pero isa-isa lang. Kaayusan nga ang pinag-aaralan natin dito. Ang inaayos ni Pablo. Tapos meron pa siya sinabi, ang mga espiritu ng mga propeta ay nasa sa ilalim ng mga propeta. Ano ibig sabihin yan? Kontrolado mo, nasa ilalim mo yan eh. Kung ikaw ay may espiritu ng propeta, no? Meron kang gift niyan, kaya mong kontrolin yan. Kaya mo maghintay mo na. Hintay mo muna matapos. Kontrolado mo yan. Kung paano yung sa wika na kukontrol, pinatatahimik. Ito naman, ganun din. Kaya mong kontrolin yan. Nasa ilalim mo yan. Ng kapangyarihan mo yan. Kung sasabihin mo, hindi. Alam niyo kung bakit ganyan? Nais ni Pablo na maging maayos lahat yan. Meron siya mga instruction. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. No? Yung pala yun, mga kapatid, kung bakit sa mga pagtitipon, kailangan maging maayos. Hindi tayo magulo. Dahil ang Diyos natin ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. Nakita niyo, no? Ganun pala yun. No? Bawal pala sa Biblia yung lahat kayo nag-speaking in tongues sabay-sabay. At bawal pala sa Biblia, ayaw ni Pablo, yung magulong pagtitipon. Kaya may program tayo maayos mga kapatid. So yun po mga kapatid. Yung susunod na bahagi naman natin, sa huling bahagi na tayo, no? Ay yung prinsipyo na kaayusan at kabanalan. Ito mga prinsipyo to. Hindi naman letra por letra, tutuparin natin ito. Kasi may mga dadaanan tayo rito na minsan nagiging controversial pa ka. Kaayusan sa pagsasalita. Tingnan nyo. Katulad nitong mga talatang to. Kaayusan sa pagsasalita. Sabi dito, ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila hindi pinahihintulutan magsalita. Kundi pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. Pansinin ninyo yung huling pangungusap. Huling pararala, kundi pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. Gaya daw na sinasabi sa Old Testament, magpasakop. Tinutukoy niya yung kay Eva at Adan na yung asawang babae dapat magpasakop sa lalaki. Yan mga kapatid, sinabi ni Pablo yan. Mga babae, tumahimik daw. Hindi niya pinapahintulutan magsalita. Ano ba ibig sabihin yan? Ipinagbabawal ba ni Pablo ang lahat ng uri ng pagsasalita ng babae sa iglesia? Hindi po mga kapatid. Pinalalabas lang dito, may kaayusan tayo Tingnan nyo. Hindi pinagbabawal ni Pablo magsalita sa lahat ng pagkakataon. May pagkakataon, bawal magsalita ang babae. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Natatandaan niyo sa unang Korinto, chapter 11, makikita natin na kinikilala ni Pablo na yung mga babae ay nananalangin, nangunguna sa panalangin, nanguhula, nagpaparapisi rin, di ba? Sa kapulungan. Basta't ito'y ginagawa na may kaayusan at pagpapasakop. Yun ang yung punto rito, yung pagpapasakop siguro magulo doon. Historically, lumalabas, magulo doon sa Korinto. Mga babae, singit na singit. Sa pagsasalita siguro. Baka nadinig ko mga komentaryo. Kasi ba't sasabihin ni Pablo to? Samantala sa unang Korinto rin, chapter 11, may mga babae na nanalangin, nanguna sa panalangin at nanguhula. Sa kapulungan yun, Nakita niyo, no? So lumalabas may mga pagkakataon, may mga sitwasyon, hindi pwede yung babae. No? Kung titingnan natin yan sa ibang mga talata, hindi nangunguna yung babae sa church. Lalaki dapat. Kaya sa Biblia, may pastor pero wala pastora. wala pastora sa Biblia. Pero may mga nangangaral bang babae? Meron. Pero hindi doon sa church mismo. Maraming gawain sa church, di ba? Iba yung preaching na talaga. Mga pastor yun. Wala namang pastorang ganun. Actually, walang pastora sa Biblia. Ito ba sabi? Tungkol sa kaayusan, tutuloy lang natin. Kung merong anumang bagay na nais nilang malaman, yung mga babae raw, tanungin nila ang kanilang mga asawa sa bahay. Sapagkat kahiya-hiya para sa isang babae ang magsalita sa iglesia. Ito mga kapatid, itong dalawang sunod na talatang ito ay kinakailangan mga kapatid
ay unawain natin sa kabuuang konteksto ng unang Korinto chapter 14. Na ang pangunahing paksa rito, kaayusan sa pagsamba, hindi pagpapabawas ng halaga sa kakayanan ng babae. Totoo, na talagang ang preacher talaga, yung pastor talaga, yung nangunguna sa church, dapat lalaki. Pero may mga pagkakataon, pinagsasalita rin yung mga babae. Depende yan sa kaayusan ng local church. Hindi sinasabi ni Pablo rito, mga kapatid, na bawal matuto yung mga babae. Kasi sabi nga naman, kung merong anumang bagay na nais nilang malaman, tanungin nila ang kanilang asawa. E paano kung wala ka asawa, dalaga ka, o kaya balo ka? Eh, hindi naman yun ang punto eh. Ang punto rito, mga kapatid, no, ni Pablo, ay tungkol sa kaayusan. Ayaw niya na magulo, sabay-sabay nang may nagtatanong, may nagsasalita, bigla may sisingit. So parang normal yun, di ba? No, decorum, ika kung tawagin yun. Kaya nasabihin ni Pablo na tanungin nila ang kanilang asawa sa bahay. Ang binibigyan diin dito ay yung tamang lugar at tamang panahon ng pagtatanong. Huwag kang magtanong dito, ang dami nagtatanong, magulo. At saka, tanongin mo muna yung asawa mo. Parang ganun. Sa alib na maantala yung pagsamba, ang pagkakatuto ay dapat gawin sa paraang maayos at may paggalang sa pagtitipon ng church. Meron pa rito sinabi si Pablo, kahiya-hiya para sa isang babae magsalita sa iglesia. Tumutukoy kasi yan sa uri ng pagsasalita. Kasi sa kanilang kultura, mga kapatid, doon sa lugar nila sa Korinto, sa kultura, kasama ron sa kultura nila, yung ganyang klaseng asal ay hindi nararapat sa pagtitipon. Iba yung culture nila. Kaya mahalagang tandaan na ang prinsipyong itinuturo rito ay hindi nakabatay sa katayuan. Kung may asawa ka o wala, kundi sa layuning mapanatili ang kaayusan sa katitibay ng church. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at ang tunay na pagsamba ay laging gumagalang sa kanyang kaayusan. Yun ang mga kapatid Yun ang standard ng Diyos. Diba? Kaya nga, doon sa 34, ang sabi ang mga babae dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat siya'y hindi pinapahintulutan magsalita kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Sa Genesis yun, sinasabi doon. Na yung babae pasakop sa lalaki. Sabi po, ayun ang kaayusan ng Diyos. Ngayon ito pa challenge ni Pablo. Kasi may mga pangyayari marahil doon sa Korinto na ina-address niya. Sabi, ang salita ba ng Diyos ay nagmula sa inyo? O kayo lamang ba ang dinatnan nito? Okay. Sa inyo ba galing ang salita ng Diyos? O dumating lang sa inyo? Parang ganyan yan, mga kapatid. So dito, mga kapatid, ang tanong ni Pablo, pinapaalala niya na yung salita ng Diyos, hindi naman galing sa inyo yan. Dumating lang sa inyo. Hindi kayo may-ari niyan. Yung church, tagatanggap lamang ng pahayag ng Diyos yan. Kaya tulad sino man na maaaring magtakda ng sariling tuntunin sa pagsamba. Kaayusan to, tandaan ninyo. Kaya sinabi ni Pablo parang idinidiin niya yung mga supporting verses niya, yung mga supporting na katotohanan niya, kung bakit gano'n ang mga arrangement na gusto niya. Ano-ano mga arrangement? O pag nagsalita ng wika, dapat may nakakaintindi. Kung wala, tumahimik ka na lang. Di ba? At saka, dapat hanggang 3 lang. O sa propesya, lahat makapagsasalita. Kasi may pakinabang dyan. Iyon ang iyon ang standard. Yan ang standard ng Diyos na ipinaalam kay Pablo at tinuturo niya. Siguro may mga tumututol doon. Kaya sabi ni Pablo, ang salita ba ng Diyos ay nagmula sa inyo? Hindi naman galing sa inyo yan Dumating lang sa inyo yan. Hindi naman kayo nag-invento niyan yung salita ng Diyos. Hindi ba? Parang ganun. Ang susunod na talata, tinukay ni Pablo, yung mga nag-aangking sila ay propeta o spiritual. So may kumukontest kay Pablo Merong kumukwestiyon sa kanya, di ba? Kung iniisip ng sino man na siya'y propeta, may problema kasi di ba? Di ba sa unang bahagi pa lang, may pagkakabahagi diyan. Yung unang problema ng pinresent ni Pablo rito, yung division sa church, kasi may mga nagtuturo na maling aral Kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o taong espiritual, dapat niyang kilalanin na ang aking isinulat sa inyo
ay utos ng Panginoon. Ibig sabihin, propeta ka ba yan? Talaga ba propeta ka? Talaga bang yung nagsasalita propeta? Dapat kinikilala niya yung sinusulat ko. Dapat alam niya na ang sinusulat ko ay utos ng Panginoon. Yun yung sasabi niya, di ba? Dapat niyang kilalanin na ang aking sinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. Sabi mo, propeta ka. Tapos ayaw mo naman tanggapin yung mga sinasabi ko. Dapat alam mo na mga sinasabi ko ay utos ng Diyos yan. Nakita niya, no? Talaga dito, binabango ni Pablo yung kanyang authority bilang apostol. Meron siyang apostolic authority. So, mga problema yan sa Korinto. Di ba? Kung titingnan natin sa konteksto ng mga bagay dito sa pag-aaral natin ng aklat na ito, sulat na ito ni Pablo. Haba ng sulat niya, di ba? Tapos sabi, subalit kung ang sino man ay hindi kumikilala nito, siya ay hindi kikilalanin. Ibig sabihin, kung hindi nyo kikilalanin yung sulat ko, yung instruction ko, yung kaayusan na sinasabi ko, hindi ka rin kikilalanin. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, talagang matindi. Matindi yung pagdidiin ni Pablo dito na siya'y merong authority na dapat kilalanin ng mga nagsasabing propeta siya ng Diyos. No? Mga nag-aangkay mga propeta. Ngayon, sa instruction ni Pablo, yung dalawang susunod na talata, ay makikita natin yung pambalanse niya. Sa lahat ng mga sinabi niya dito sa kapitulong ito, dalawang talata na lang. Ito na yung mga konklusyon niya. Pambalanse ito, mga kapatid. Para mabalance ang lahat. Kaya mga kapatid ko, masikap ninyo na isin na makapagsalita ng propesiya. So, yung talatang ito, binibigyan din ni Pablo yung balansing kalooban ng Diyos sa paggamit ng mga kaloob sa iglesia. Una, hinihikayat niya yung mga kapatid na magsikap o kaya naisin nila, masikap na naisin ang propesiya sapagkat ito ang kaloob na tuwirang makapagpapatibay. So, mula pa sa sa lesson natin last week, talagang na-encourage siya na mas maganda to yung mag-prophecy kayo, mag-prophesize, na mag-propesya kayo. Kasi diyan marami makikinabang si katitibay. Kaysa diyan sa pagsasalita ng wika na hindi naman para sa mga tao yan, para sa Diyos yan. Nakita niyo mga kapatid, no? So, iniikayat niya yung ganun, makapagsalita ng propesya para tumibay ang kapatiran. At huwag ninyo ipagbawal ang pagsasalita ng mga wika. Kaya sinabi natin balanse yan. Balanse sa pagsamba. Hindi bawal ang speaking in tongues. No? Nililinaw niya yan. Sapagkat siya man nakapagsasalita ng wika, di ba? Sabi niya nung last lesson natin, nagsasalita rin siya ng wika ng higit sa inyo. Sabi ni Pablo. Ibig sabihin, maraming beses niyang ginagawa yun. Kaya lang, in private. Di ba? So ito mga kapatid, nililinaw niya, hindi dapat ipagbawal ang pagsasalita ng wika. Dahil ito rin, kaloob din niya ng Diyos. Pero, sabi niya, tumahimik. Kapag walang interpreter. Kasi makagugulo lang Di ba? Dapat gamitin niya sa tamang layunin, sa tamang kaayusan. Kaya mga kapatid, yung kaloob natin, ginagamit yan, hindi para magpakitang tao, kundi para sa ikatitibay ng church. Kung ang kaloob mo, gaya ng speaking in tongues, halimbawa, hindi ka naman maintindihan, anong purpose mo? Ba't nilalakas mo pa yan? Bakit nilalakas mo pa ang boses mo? Nagsasalita ka ng wika na walang interpreter. Mangyayari yun, lahat ng tao lilingon sa iyo. Magiging center of attraction ka lang dyan. Hindi para sa pagpapakitang tao ang kaloob, kundi para sa ikatitibay. Kaya tatanungin natin sarili natin, ito bang gagawin ko sa ikatitibay ba yan? Pag nag-exhibition ba ako na umawit yan, bibirit ako na bibirit. Awit ka, taas-taas ang boses mo para kasi yung mga singer na bumibirit. Ano mapapala namin dyan? Di ba? Naiintindihan na ngayon. Paano naman kami makasasabay sa iyo? Kung ang music ministry, matataas ang boses, mga singer talaga. Ang bababa ng boses namin. Dapat lahat tayo kumakanta, di ba? Parang gano'n lang yan, Nagkataon lang, ang problema ng taga-Korinto ay yung speaking in tongues talaga, di ba? Kaya ang diwa ng talata, mga kapatid, hindi yung pagpili ng isang kaloob laban sa iba,
kundi ang maayos, may pag-ibig, at makabuluhang paggamit ng lahat ng kaloob ayon sa kalooban ng Diyos. At sa huling talata, mga kapatid, sabi, subalit gawin ninyo ang lahat ng bagay ng nararapat at may kaayusan. Yun ang dapat. So nakita nyo, no, yung buong 14, kung bakit niya na-discuss yung mga wika na yan, ibang wika, speaking in tongues. Kasi naging magulo yung sa Corinto. May opposition pa. May mga nagpapanggap pang propeta. Isang malaking church ng kagulo. Isang malaking church ng kaguluhan tong Corinto. No? Pero marami tayong natutunan dahil pilit na sinusolve ni Pablo Latian sa pagsusolve niya ng mga suliranin. Natututo tayo sa pagbasa ng kanyang liham. So ito mga kapatid ay may tuturing natin ang pinakabuod ng turo rito ni Apostol Pablo. Ang lahat ng ginagawa sa pagtitipon ay dapat maging nararapat at may kaayusan. Di ba? Kaya ang tunay na pagsamba ay hindi nasusukat sa dami ng activities o sa tindi ng emosyon, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isang pagsambang may disiplina, may paggalang at may malinaw na layunin. At ang layunin para patibayin ang buong katawan ni Kristo at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So yun po nilalaman mga kapatid ng chapter 14. Yan po tayo natatapos pero bago tayo mag-iwalay, konting paalala na itong pinapag-aralan natin ay malinaw na nagtuturo sa atin na maging husto, maging ganap ang pag-iisip natin, yung understanding natin, marating natin ang spiritual maturity ng ating understanding. At yung mga kaloob, mga kapatid, ay dapat gamitin natin mga spiritual gifts na ipinagkaloob sa atin. Gamitin natin para sa ikatitibay ng lahat. Pero gagawin natin yan na may kaayusan at may paggalang. Sambahin natin ang Diyos sa paraang karapat-dapat sa kanyang banal na pangalan. Sapagkat kung saan merong kaayusan, nandun ang presensya ng Diyos at presensya ng kapayapaan. Ang tunay na pagsamba ay hindi tungkol sa pagpapakita ng karangalan, kundi tungkol sa pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Kaya importante yung salita ng Diyos. Pag nagtitipon tayo. Sapagkat yung salita ng Diyos, humahantong yan sa puso ng bawat isa para tayo yumuko, sumamba at kilalanin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Naway maging ganap ang ating pagsamba, may kaayusan at makapangyarihang patotoo sa bawat nakakamasid sa ating kapatiran. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat at umabot tayo sa ganitong oras na nandiyan pa rin kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.